meron kayong project sa film, yung dalawang projects nyo. So we just wanna ask, meron kayong SD to HD na project, which is about film scoring, workshop on film scoring na yan. So, tinatanong lang namin na since ang film scoring naman ay nasupport na ng curriculum ng film, so kung i-include mo siya sa iyong project, I mean, what's the difference, diba? Anong pagkakaiba? And, kalutong nito ay since, wala kayong film representative, and wala din isang film student sa kahit sino sa SB nyo, ay paano natin ma-assure na natututukan natin ang film department, hindi ito kami po kasi sa isa, meron po kami mga miyembro na film students po. Ba't hindi tumakbo? Na wala po kami film students sa amin. So, ay wala po kami pakalabas sa film students. Kami po, kapag nanalo, ay kami ang mag-aakyat at magbababa ng mga proyektong ito. As for the question on the film scoring, alam po namin, at nire-recognize po namin na meron po kayong film scoring course at naka-integrate na po ka sa curriculum nyo. Kaya nga po, ang aming sinasabi ay papaibtingin. Kasi, para po, hindi naman po natin sinasabi na hindi po natin lahat na tututunan sa curriculum na ito o sa subject na ito. Pero, binibigyan po namin ng ating lahat po ng estudyante ng film na hindi pa nag-take ng film scoring na makisali dito sa program na ito. So, bakit hindi na lang yun yung tinatakbo for film representative? Hindi na kami tapos. Hindi na kami tapos. So, hindi na tinatakbo. Tapos, di ba, pag nakatungkong sa konsero, ang bawat officer ay meron may mandated na responsibility na ginagawa sa konsero. So, pwede yung ma-assure yung film students na wala iniisa sa inyo na pwede makapag-represent sa council, hindi ako kayo sa council member, nakapag kami, nakapasa ng mga projects, workshop namin yan. We are making sure na lahat po ay consensus. Kahit meron po kami binibigay na suggestions sa mga committees na ito. Plus, ano po ba yung sabi nyo? Na isa pang yung sa members, ito po, na-address na rin po namin yan. Kaya may members po kami sa isa, pero kung hindi po nila yun, hindi po nila... The last question from Isa. Yes, I guess everyone in the party, tapusin natin na mainit na tala kayong round nito. Okay, for the last question, on the
magbibigay ng utilities and services to the people. Now, let's go to the micro level. So, ang stand-up this time naman, they can actually be part of the government, no? Hindi lang this time ang role nila, hindi lang pagkilati sa gobyerno in the micro level. Magiging parte din sila nito kung gaya nangyari kay Jay at kay Norman. Now, my question is this: how have you given the students their basic services and utilities before ISA came to the picture? Services lang tulad ng tubig, ng printing, ganyan po. Ano pong kaibahan natin sa isang high school student council? Ulitin po natin na ang mandato po na isang student council ay para pamunuan at i-represent ang mga estudyante. At paano natin ginagawa ito? Alamin natin kung ano mga issue nila. Alamin natin kung ano mga problema nila. At ang main, paulit-ulit naman namin sinasabi, may nagka-out nga po dito sa harap ko yata, paulit-ulit namin sinasabi, ang main issue naman po sa UP, ayun nga, paulit-ulit na, yung budget cut natin. Hindi po tayo binibigyan ng budget, sapat na budget, at dito po nag-uugat ang lahat ng ating problema. Kung ang patayin po natin ay ang tubig, ang printing, ang mga ganyan services lang, mga pag-solve dito sa mga issue na ito, what's the difference between a high school student council? Yun lang po. Sa ganung perspektibo yung tanong ko, no, ay dahil natin ipakita na walang pinagkaiba ang slave labor sa gobyerno kanilang kinakalampagin. Bago naging isa ang pamilya, ay hindi pa sila nakakapag-provide ng basic services. Ano na pinagkaiba sa gobyerno kinakalampag nila? That's the question we want to answer, ladies and gentlemen. Student services nila na tubig, na printing, ganyan. Alamin po natin, ano ba ang version ninyo ng history na isang student council? Before we go to the history, let's contextualize the role first of a student council. A student council is elected by the students, and the College of Mass Communication Student Council is elected by the College of Mass Communication students, ladies and gentlemen. Sila ang first constituents mo. Sila ang pinag-constituent mo. The concerns first, you get out what they need first before you move on to the bigger issues. That has always been the part of you, ladies and gentlemen. To focus on the needs of the students first before we focus on the bigger problems. Dahil sila ang constituents natin, sila ang nahabag sa atin, sila ang pagsabihan natin. Natin. Opo, tama po yun. Pero hindi niyo po sinagot ang tanong. Ang tanong po natin, ano ba ang history? Balikan natin sa history ng martial law po. Ano? Tinanggal ni Marcos ang mga student councils. Ito po ay dahil